Sandra. Praise God. Muli ay magandang umaga po sa bawat isa. Welcome. Kaya Pastora Josie and si Ate Inday at si Baby Ruth. Salamat. Salamat kasama namin kayo sa pagsambang ito. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sapagkat alam natin, ang araw na ito ay binigay ng Lord for us to worship Him. Sino po dito, you are enjoying God every day? You know what? Ito po ang pinakamasarap na karanasan ng buhay natin lahat, na we will enjoy God every day, every minute, every hour, every second ng buhay natin lahat. Despite ng mga things na nagaganap sa mundong ito, patuloy na ini-enjoy natin ang Panginoon. This morning, we will discuss about a very important message for all of us. Bawat isa sa atin, we have our own battle scars. Na meron tayong mga peklat ng giyera ng buhay. Siyempre, pag nando ka sa giyera, you have your own battle cries. Pero lahat tayo iniiwanan ng battle scars. Na lahat tayo may peklat ng mga nakalipas na giyera ng buhay. Siguro, as you age sa mundong ito, habang ikaw umiidad, marami kang dinadaan ng iba't ibang giyera sa mundong ito. Is it true to those who are medyo may gulang na? Lahat ng habang ikaw ay umiidad, nakikita mo yung giyera ng buhay na totoong-totoo. At during that battle, meron kang battle cries na talagang ikaw ay umiyak sa Panginoon, na talagang ikaw ay lumuluhod sa Panginoon, na talagang ikaw ay makalagpas, and then after that, magkakaroon at mag-iiwan ito ng mga battle scars sa buhay nating lahat. May mga peklat ito sa buhay mo. But you know what? It will only demonstrate greater glory of our God sa buhay nating lahat. Hindi lahat ng peklat ng nakalipas ay pangit ang idinulot sa atin. Maraming mga peklat, the scars of your battle ay nagdulot sa atin ng reminder that it's all by the grace of God that you overcome yung mga battle na ito. Na iba't iba ang ating manaranasan sa mga gera ng buhay, pero nakita mo na ikaw ay naging more than conqueror sa lahat ng mga dinadaanan nating lahat. At sa lahat ng mga ito, ipinapahayag ng Lord that He will remain faithful to all of us because the grace of God is sufficient for all of us. Sapat ang biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Every generation has something to share to the next generation. Bawat henerasyon ay meron kang ipapahayag sa bawat henerasyon na dadaan sa buhay mo. And we must have that great testimony. Sa bawat henerasyon na dadaan sa ating lahat, we have the testimony to share, to impart, and to leave behind sa mga people who will follow us. May mga sumusunod sa atin, and may mga taong sasabihin sa iyo, I want to follow Jesus as you follow Him. Gusto kong sundan ng Panginoon as you follow Him. And this is the greatest desire of every one of us, that many will follow Jesus because you follow Christ faithfully. Na meron tayong pagsunod sa Panginoon na naging tapat tayo, sapagkat hindi lahat ng sinasabing quote-unquote Christians ay masarap sundan. Hindi lahat ng nagsasabing Kristiyano ako ay masarap sundan. There will be Christians na sasabihin ng iba, Kristiyano ba yan? Na hindi masarap sundan ang buhay, pero there will be Christians na masasabi natin na hindi lamang tayo, sabi nga, tumitingin dun the heroes of faith in the book of Hebrews 11. Those heroes of faith in the past ay patuloy na merong ini-establish at binubuong mga heroes of faith in our now generation. Merong mga heroes of faith in this now generation na pagpatuloy na mag-iiwan ng mga footprints in this world, na masasabi ng mga generation to come that they want to follow you sapagkat you have truly gave them the best example in the world. Na ikaw ay nagbigay ng best example of following Jesus, na masasabi nila na napakasarap paglingkuran ng Lord sapagkat nakita nila ang halimbawa na isang Kristiyanong genuine Christian, na totoong Kristiyano, yung authentic ang buhay mo, na talagang walang bahid ang buhay mo. At hindi ganun kadali na gawin ang buhay na very, sabi nga, genuine ang buhay mo, maliban na lamang ikaw ay i-envelope ng grace from heaven every day. It's all by the grace of God that we can give this world the best model of Christianity. Hindi madali, lalo na pagdadaan ka na sa mga iba't ibang mga challenges o battles in life. But remember this,
Even though we are facing so much battles in this world, sapagkat in this world, sabi ng John chapter 8:16, you will have many tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. Nan ang Panginoon ay binibigyan tayo ng isang pasubali na matuwa ka sapagkat the Lord we are serving has overcome the world. Na ibig sabihin, ikaw at ako ay magtatagumpay din sa mundong ito. Amen? Iba't iba ang dadaanan natin pero isang bagay lang. Remember, merong mga taong nakatingin sa'yo. May mga taong sumusunod sa'yo. May mga taong matcha-challenge sa'yo. Hindi ang buhay mo lang ang mahalaga sa mundo ito. May mga taong tumitingin sa'yo how you follow Jesus. And I just pray, you are the most, sabi nga, challenging book in this generation. We are the letters being read by men in this world. Tayo yung mga letrang binabasa ng mundo araw-araw sa mundong ito. Give them the best example of true Christianity. Like Abraham, he gave Isaac the best example of obedience. Kung paano siya nag-obey sa God. Kaya nga kahit nung inilatag ni Abraham si Isaac, doon sa altar para siya ay patayin, naging willing si Isaac sapagkat alam niya, naging tapat ang Diyos ng kanyang amang si Abraham. And then si Moses at si Joshua, Moses gave Joshua the best example ng talagang siya ay talagang sumusunod din sa Panginoon. Na kung saan dito makikita natin si Moses ay tunay na nagbigay ng halimbawa kay Joshua with all the battles, with all the challenges na hinarap ni Moses mula dun sa Egypt hanggang sa wilderness to the desert until dun sa last breath ni Moses. Ipinakita ni Moses, napakasarap sundin ng Diyos. Doon ay nahayag mula kay Joshua ang totoong kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Kaya nga, kahit na mahirap, sinundan ni Joshua si Moses. Sinundan niya si Moses. And then, si Elijah at si Elisha. Si Elijah ay hindi basta-basta naging propeta that time. Nung panahon niya ay maraming struggle. Na alam natin, hindi madaling paglingkuran ang hari in that land, si Ahab at ang kanyang reyna na si Jezebel, the wicked queen. Na kung saan dyan natin makikita si Elijah ay sumunod sa Panginoon. Remember that Mount Carmel? Na bumaba ang apoy mula sa langit at nakita ito ni Elisha. As he followed Elijah, nakita niya kung paano yung pananampalataya at pagsunod ng kanyang sinusundan na si Elijah. Kaya nga ang sabi niya, I want the double portion of your anointing. I saw God in you. Kaya nga, mula si Elijah, si Elisha, sumunod pa rin. And then si Paul kay Timothy, nakita ni Timothy kung paano lumakad sa pananampalataya rin si Paul. Kaya nga dito makikita natin si Timothy ay nagpatuloy sa pananampalataya dahil merong Paul na sinusundan si Timothy. Marami pang iba na alam natin na sumunod sa yapak ng mga naunang mananampalataya dahil maganda silang halimbawa. Following God is not all bed of roses. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi lahat ay talagang punong-puno ng mga rosa sa buhay nating lahat. Following God is just, sabi nga, ay talagang isang hamon sa atin, pero hindi niya pinramis na punong-puno ng joy, punong-puno ng mga, sabi nga, excitement ang pagsunod sa Panginoon. There will be times na talagang makikita mo ang pagsubok. Hindi sinabi ng Panginoon, always good and sunny weather ang dadaanan mo. There will be rains, heavy rains ang dadaanan mo. At hindi rin sinabi ng Panginoon, full of laughters lang ang pagsunod sa Diyos or joy, but there will be, sabi nga, sadness in following God. Sapagkat in that time na pinafollow mo ang God, the enemy will attack you and the Lord will allow things na mangyari sa buhay mo upang ma-strip off tayo sa mga things sa buhay nating lahat. Tatastasan tayo. Surely there will be thorns, there will be trials, there will be tears in following Jesus. Sino dito ang dinaanan mo na yung the thorns, the tears, and the trials? Ha? Sino na dito ang lumuha sa pagsunod sa Panginoon? Na naranasan na natin ang pagluha,
lahat ng yan, ng mga pagsubok na yan, yung mga tinik sa ating pagsunod, sapagkat hindi sinabi ng Lord, there will be an easy way out to wilderness and desert and difficulties sa mundong ito. Sapagkat haharapin natin ito, there's no easy life in doing God's will. Hindi kailanman naging madali ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. No easy life in obeying God. No easy life in a successful ministry. Tanungin nyo kahit sila Charles Spurgeon. Tanungin nyo kahit sila Benny Hinn. Tanungin nyo sila John Wesley. The old people in the past. Sila John Stott. Kung paano sila sumunod sa Panginoon. Kaya nga, dito ipinapahayag sa atin, sabi nga ni si John Knox noon, give me Scotland or I die. Na ibig sabihin, gusto niya, hindi baling na siya mamatay, basta maibigay, yung salvation ay mapahayag sa Scotland. Hindi ganun kadali even si Martin Luther, noong time na na-discover niya that salvation is by grace, na ipinost niya yung 99 thesis niya dun sa na pinakita niya na hindi pala sa work, kundi sa grace, siya ay nakaranas din ng pag-uusig. When you follow Jesus, there will be thorns and tears and trials. God doesn't want any one of us to stagnate in our faith, to stay in our comfort zone. Na lagi tayong nandun lang sa comfort zone ng buhay natin, there will be combat zone. Moving forward to His will is God wants us to do. Exercising our faith every day to the highest level is what God desires for all of us. Amen? Are we exercising faith? Are you blessed? You have the gift of faith? Yes, it's a gift from heaven. Tayo po lahat ay tumayo. Let's open our Bible sa Psalm 44, verses 1 to 3. Dito po tayo magfo-focus. Psalm 44, verses 1 to 3, we will discuss about the battle scars that demonstrates God's greater glory. Na yung mga battle scars na ito ay magde-demonstrate ng God's greater glory sa buhay nating lahat. Psalm 44, 1 to 3, let's read together. Let's start po. We have heard with our ears, O God. Our fathers have told us, okay, wait, babasahin na lang natin yung pisa para sabay-sabay po tayo. Okay, let's read together. For the director of music of the sons of Korah, a maskil, we have heard with our ears, O God. Our fathers have told us what you did in their days, in days long ago. With your hand you drove out the nations and planted our fathers. You crushed the peoples and made our fathers flourish. It was not by their sword that they won the land, nor did their arm bring them victory. It was your right hand, your arm, and the light of your face, for you loved them. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Dito ay pinakita sa atin mula sa mga musicians na the sons of Korah, na ipinahayag nila at pinakita kung paano ang buhay ng kanilang mga naunang mga ancestors, yung mga naunang mga ninuno nila sa ating Panginoon. Na narinig nila ang sabi with their ears, O God, kung paano ang aming mga magulang, ang aming mga ama, sinabi nila sa amin, what you did in their days, in days of long ago. Wow. Ibig sabihin, sila'y napasahan ng kwento. Pinasahan sila ng mga kwento tungkol sa kanilang Diyos. To the parents, you are telling stories to your children how God has helped you. Kung paano kayo naka-overcome sa mga problema. Sino dito ang nagkikwento ka sa iyong anak tungkol sa iyong Diyos? Kung paano ka talagang tinulungan ng Panginoon sa mga problems na dinaanan mo at ikinikwento mo sa anak mo ang katotohanan na yan. Alam nyo, mga anak, kung nagkikwento ang magulang nyo, huwag nyo sabihin, ano ba yan ang corny-corny ng kwento nyo? Alam nyo, bless kayo dahil ikinikwento nila ang karanasan nila sa Diyos. Sapagkat yung mga taong nakaranas sa Panginoon, hindi mo pwedeng matawaran kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay nilang lahat. And this time, si Korah, yung sons of Korah, para sila ay kumbaga nagbabalik tanaw sa mga ginawa ng Diyos sa kanilang mga magulang. Nasabi nga dito, with our own ears, we heard about our fathers who told us what you did in their days, in days long ago. Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay nating lahat? Sino dito ang naniniwala, may ginawa na ang Diyos sa buhay mo? At patuloy na may gagawin ng Lord sa buhay nating lahat. Sapagkat alam natin ang katotohanan, ang Kristiyanong walang kwento, walang kwenta. Sapagkat lahat tayo may kwento, we have a story to tell about our God.
siguro kung lahat po tayo mag-uubusan ng kwento, hanggang ilang araw tayo dito. Baka isang linggo mahigit aabutin tayo dito. May kanya-kanya tayong kwento, encounter with God, challenges, paano tayo tinulungan ng God, the miracles that we experience from our God. Subalit sa mga kwento natin in the past, may kasama diyang battle scar. Merong mga peklat ng nakalipas, kung saan nasugatan ka sa maraming mga pagsubok sa buhay mo, sa maraming pagluha mo sa buhay mo, may sugat na iniwanan sa buhay mo, o hindi man sugat, pinagaling ng Lord, may peklat na dinadaanan yan. Kayo po ba, nakaranas na po kayo ng peklatan kayo, ng isang malalim na peklat, ng mga giyera ng buhay? Sino dito ang napeklatan? Ha? Na yung iba ay talagang dumaan sa isang, sabi nga ay, the word, ha? Di ba yung iba ay gasgas, at yung iba ay bakokang. Alam niyo ibig sabihin ng bakokang? Yung malalim na sugat, na lumalim, na nauka sa iyong balat, na ito ay pinapahayag sa atin na lahat tayo ay may battle scar. Sabi nga, as you grow old, habang ikaw ay may edad, may battle scar. Maging sa mga relationship ng husband to wife, may battle scar ka. Merong mga, sabi nga, battle scar from parents to children, may battle scar ka. O children to parents, may battle scar ka. Friend to friend, may battle scar ka. Sa ministry, may mga peklat na iniiwanan sa iyo. But you know what? Ito'y mahalaga sa buhay natin. When we see that battle scar sa buhay nating lahat, huwag mong sabihin na ang pangit ng peklat na ito, kung pwede lang patastas ko ito, you know what? That battle scar will remind us all that God is a good God and a faithful God. Na ngayon ay buhay tayo, patuloy na naglilingkod sa Lord, patuloy na sumasamba sa Panginoon, napeklatan man ang spiritual life mo, na mga things, na mga memories mo in the past, pero isang bagay lang, mas naging matatag ka, naging matibay ka, naging malakas ka sa mga gerang dinaanan mo. Amen? Alam po ba nyo na may mga taong veterano ng gera? Ha? Mga veterano ng gera? Na kung saan yung mga veterano sa gera, iba't ibang gerang hinaharap, minsan niisip mo, paano niya ito nalagpasan? Iisa ang sasabihin ng mga patriarchs, iisa ang sasabihin ng mga apostles, iisa ang sasabihin ng mga yan. Even the very Christians in the past, ng mga 100 years ago, ang sasabihin nila, it's all by the grace of God. It's all by the grace of God. Sapagkat kung hindi tayo bibiyayaan ng Diyos, marami sa atin nagtirintas na ng buhok. Tumulay sa alambre. Bakit? At sabi nga, umaawit ng walang tugtog. Kaya nga bakit? Marami ay pwedeng bumigay kapag may problema. Salamat sa biyaya ng Diyos. Amen? Na ito'y napakalaga sa ating lahat. At sabi nga niya dito, what our fathers have told us, what you did in days long ago. Ibig sabihin, yung mga nakalipas na ito ay ginagamit din ng Lord upang tayo matuto patuloy kung paano tayo tinulungan ng Lord. Number 1 na dapat po nating makita, the battle scar that demonstrates our legacy. Ano itong battle scar that demonstrates our legacy? May iniiwanan tayong legacy sa mundong ito, na ano itong legacy tinatawag, something handed down by a predecessor, the former holder of an office or position. Meron kang pinag-iiwanan, na meron kang pinagpapasahan, na kung saan yung legacy ito iniiwanan mo upang kapag naalala nila ang buhay mo, magbibigay ito ng challenge sa kanila. Kung nakaya niya, kaya ko rin. Amen? Gusto niyo bang mag-iwan ng legacy sa mundong ito? Sa mga upcoming generation natin. Na pag naalala nila ang buhay mo, magbibigay ito ng lakas at tatag sa kanila, at kapag naalala kanila, this will give them a smile in their lips because they know in their heart that person na nag-iwan ng legacy sa kanila, nag-iwan ng magandang halimbawa na naging mananagumpay. Amen? Tayo po lahat ay mag-iiwan ng legacy, a battle scar that demonstrates a legacy. Yung legacy natin. Sapagkat itong battle scar na ito, nagde-demonstrate our legacy in this world. Meron tayong pag-iiwanan yan. In the history of Israel, they have been, sabi nga, attack
At dumating din sila sa point na they were defeated by the enemy. Naging talunan sila. Hindi lahat gloria ang dinaanan ng Israel. Hindi lahat ay talagang victories ang kanilang dinaanan. Marami silang mga pagkatalong dinaanan. Sa gitna ng kanilang pananampalataya at pagsunod, meron silang gerang dinaanan because of their disobedience. Pero meron silang gerang dinaanan and they were defeated sa gitna ng kanilang pagsunod at sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At ito po ay naganap mismo dito sa ating binabasa. Sapagkat kinomemorate ng sons of Korah, our forefathers, they were obedient and faithful to you, Lord. Pero dinaanan nila ang mabibigat na pagsubok sa buhay. Bakit nga ba? Kung ang pagsunod at pananampalataya sa Lord ay nangangahulugan, dadaan ka rin sa maraming problema, di wag ka na sumunod at wag manampalataya, at least wala kang problema. Pwede ba yun? Sino dito ang gusto mo na kahit sa pagsunod mo at pananampalataya mo, may problema, papayag ka pa rin? Ha? Sino dito, sumunod ka na nga, may problema pa rin? Nanampalataya ka na nga, may problema pa rin. Sino dito ang dumaan sa ganong event? Ang pinakamahirap, may problema ka dahil masuwayin ka. Ano ang mas mahirap? May problema dahil masunurin ka o may problema dahil masuwayin ka? Ano? Anong gusto nyo? Siguro nag-iisip kayo, parang parehong ayoko eh. Di ba? Parehong ayaw mo eh. Pero it will happen. Tingnan niyo yung sabi dito ng sons of Korah. Sa verse 17 hanggang sa 26. Okay, ang sabi dito, all this happened Okay? Okay. Basahin natin. All this happened to us, though we had not forgotten you or been false to your covenant. Hanggang dyan muna tayo, ha? Ang sabi dito, nangyari ito, though we had not forgotten you, faithful sila, and have been false to your covenant. Masunurin sila eh. Okay, now, 17. 18. Our hearts had not turned back. Our feet had not strayed from your path. 19. But you crushed us and made us a haunt for jackals and covered us over with deep darkness. If we had forgotten the name of our God or spread out our hands to a foreign God, would not God have discovered it, since He knows the secrets of the heart? Yet for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Awake, O Lord, why do you sleep? Rouse yourself, do not reject us forever. Why do you hide your face and forget the misery and oppression? We are brought down to the dust, our bodies cling to the ground. Rise up and help us, redeem us because of your unfailing love. Praise God. Many times, ito po ay naranasan din ng bansang Israel. Sa panahon ng kanilang mga pagtatapat at pagsunod sa Diyos, dumaan din sila sa iba't ibang pagsubok. Na kung saan ipinasulat ito ng ating Diyos upang ipaalala sa atin na hindi ibig sabihin sumusunod ka, tapat ka sa Panginoon, wala ka ng problema. Sapagkat ito'y maging encouragement sa atin, may ginagawa ba ang Diyos sa mga dinadaanan mo ngayon? Sino dito, you are believing that God is still working behind the scene with all the challenges and battles that you are facing? Yes. At ito ang pinakamasarap na alam mo na may pagkilos ang Diyos. Ang nakakatakot ay ikaw ay dumadaan sa pagsubok dahil of your disobedience or unfaithfulness. But knowing that you are obeying God and you are still faithful to God, kahit na ikaw ay dumadaan sa pagsubok, you will have that courage. You will have the strength inside you. Sapagkat alam mo, kakampi mo ang Panginoon. Sino dito ang naniniwala? God is for you. Napakalaga nito sa buhay nating lahat. Kaya ipinahayag sa atin dito ng author na ito na even though you are obeying and remaining faithful to God, meron ka pa rin pangsubok na dadaanan.
At iyon ay isang bagay na wag nating aalisin sa buhay nating lahat. Sapagkat the Lord will put you in a combat zone, not to the comfort zone, so that you will activate your faith and level up your obedience more and more. Lalo kang susunod sa Diyos. Si Abraham naging tapat sa Lord, pero patuloy na siya sinubukan to offer his own son. Na yun ang pinakamabigat na pagsubok sa kanya. Pero nagpatuloy siyang sumunod sa Panginoon. The psalmist could not understand why God allowed this thing to happen. Na kung saan dyan natin makikita na hindi niya maintindihan bakit nangyayari ito, but he did not give up hope, discovering the answer. Hindi siya bumigay sa pag-asa, patuloy niyang dinidiscover ang answer ng Panginoon. Na kung saan ito ay pinakita sa atin ng Biblia, though you are obeying God and being faithful to God, dadaan at dadaan ka sa pagsubok. There will be trials, there will be wounds, there will be scars sa buhay mo. Pero remember, ang Diyos ay hindi malupit na Diyos. Na inalaw niya ito for your sake sapagkat meron siyang ipapahayag sa ating lahat. Although, this psalmist, na he felt yung suffering was undeserved. Siguro kaya niya naalala ito, siya man ay may suffering. Parang iniisip niya, parang hindi yata deserving sa akin ang ganitong problema. Are there times na iisip mo yung problema hindi deserving para sa'yo? Ha? Hindi ka deserve ng ganong klaseng problema? O lahat ng problema niyo, deserving tayong lahat? Hindi. Kaya nga yun ang feeling niya, parang hindi ako deserving sa problemang ito. Now, He revealed the real reason for it sa ating mga buhay. Pinakita mismo ng psalmist na ito, the reason why the Lord allowed him to suffer and experience yung mga trials and tears na ito, sapagkat meron din kakausapin ng Diyos sa atin sa ngayon. From generation to generation, kakausapin tayong lahat ng Lord. Hindi ko malilimutan noon na meron kaming Bible study. I don't know kung naalala ni Ate Josie Ledesma, si Ate Bern, sinasama ko kayo noon, doon kay Mr. Fermin. Yung matandang si Mr. Fermin doon sa Sandejas, magba-Bible study tayo, hindi ko malilimutan yung sagot. Yung isang tanong niya sa akin, alam mo Sister Sol, bakit ganon? Bakit pag nagko-commit ka sa Lord, merong, sabi nga ganon, parang mga atak ng kaaway. Kaya ako talaga ayoko mag-commit eh. Kasi talagang alam ko, aatakihin ako, kaya ayoko magko-commit kasi aatakihin talaga ako ng kaaway eh. Pero alam niyo, mali ang katwiran na yun eh. Na napakalaga na kahit tayo inaatake ng kaaway, alam mo, kakampi mo ang Diyos. Yun ang pinaka-greatest assurance nating lahat. This psalmist, na-answer ang kanyang tanong why he suffered na undeserving suffering, though he will remain faithful and obedient to God. Ito ang nakita niya rin kahit sa mga ninuno niya, at ito din ang naranasan niya at patuloy niya ipinapasa sa atin. He suffered and they suffered because they were committed to the Lord. They were committed to the Lord. They suffered, yung mga generation ng araw, the psalmist, they suffered because they were committed to the Lord. Ngayon, gusto niyo pa bang mag-commit? Gusto niyo pa rin ba mag-commit? Sino dito ang willing to commit your life even though you will suffer? Sabi nga, if anyone will follow me, take up your cross daily, deny yourself, and follow me. Lagi mong bibit-bitin ang krus. Tatwa mong sarili mo, and follow me. Remember si Job, na tinawag ng Diyos na anak niyang matuwid? Ano ang sinabi ni Satan? Oh, tignan niyo nga sa Job, chapter 1. Alam nyo, si Satan ay accuser of the brethren. Number 1 accuser natin lahat yan. At walang gagawin si Satanas kundi abangan ang buhay mo para tirahin ka. And then, ang sabi nga po dito sa Job chapter 1, verse 7 hanggang sa verse 10. Job chapter 1, verse 7 hanggang 10. The Lord said to Satan, "Where have you come from, Satan?" Answered the Lord. "From roaming through the earth and going back and forth in it." 8.
Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." Anong sagot ni Satan? Does Job fear God for nothing? O yan ha. Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands so that his flocks and herds are spread throughout the land. But stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. Challenge ni Satanas sa God. Kung hindi sumpain ka ni Job, kapag siya ay talagang nilagyan mo na ng problema sa buhay niya, kapag binigyan mo na siya ng maraming pagsubok sa buhay niya, pag hindi sinumpa ka na niya. Pero dito po makikita natin si Satan ay walang gagawin kundi accuse ang mga anak ng Diyos. Kaya nga binibigyan mo lang siya, sabi nga binibigyan mo lang siya ng pagpapala, kaya tapat siya, subukan mong bigyan ng problema, kung hindi yaan ay talagang tatalikod sa'yo at susumpain ka niya. Pero pakisabi mo sa katabi mo, hindi yan totoo sa'yo. Hindi yan totoo sa bawat isa. Sapagkat lalo tayong magiging committed sa Panginoon. This psalmist, he discovered the revelation of God. Even though he was faithful and obedient to God, the Lord revealed to him, kaya siya may atake because he was committed to the Lord. Satan will never kick a dead horse. The more na nagko-commit ka sa Lord, the more na may atake ang kaaway sa iyo. Pero hindi natin sasabihin, ayoko nang mag-commit kasi ayoko nang atake. Pero even though hindi ka mag-commit, may atake ka pa rin, tandaan mo yon. Eh di mag-commit ka na. Diba? Ganun lang naman yun eh. Mag-commit ka na, kakampi mo pa ang Diyos. Amen? Eh kung ikaw ay hindi nagko-commit at kakampi ka ng mundo, sino nakaakbay sa'yo? Si Satanas. Napakalaga sa buhay nating lahat yan. A battle scar will turn into a beautiful star in your life. Kahit na tayo ay merong mga battle scar, it will turn into a beautiful star in your life. Many times you will question this. Why do the righteous suffer? Bakit ang mga taong matuwid ay talagang nagkakaroon pa rin ng mga suffering? Alam naman natin, si Pastor Tanchi, Peter Tanchi ng CCF, kung paano ang atak ng kaaway din sa buhay ni Pastor Peter Tanchi ng CCF, na yung kanyang anak na teenager na rape ng mga maraming lalaki, na sinugod ng mga rapists doon sa bahay nila, pati yung mga nag-sleep over sa bahay nila ng mga kaibigan na rape them. Na sa time na yun, alam niya ng kanyang anak ay talagang maayos, talagang pure, and talagang righteous before God. Na itong teenager na ito na rape din. Ano ang pwedeng tanungin ni Pastor Peter Tanchi sa Lord? Why do the righteous suffer? Bakit may ganun, Lord? Do we have the right to question God? Meron ba tayong karapatan na tanungin ng Diyos, bakit kahit ang matuwid ay nagsasuffer? Hindi. Sapagkat alam ng Panginoon ang pinakamabuti. Now, ano nagiging ministry ni Joy? Joy Tanchi, na may asawa na napakaayos na lalaki na binigay ng Lord sa kanya, siya ay nagmi-minister sa mga taong nagkaroon ng the same experience like her at powerfully ginagamit siya ng Panginoon. The Lord will never waste any tears from your eyes. Hindi kailanman sasayangin ng Diyos ang bawat luhang pumapatak sa mata nating lahat. Hindi sasayangin ng Diyos ang mga even the bad experience natin sa mundong ito. No matter what happens sa buhay nating lahat, no matter where we are now, we can never be lost to His love and mercy because the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Mahalaga ito sa buhay nating lahat sapagkat the Lord will touch us sapagkat bawat isa sa atin, tayo identified with our Lord Jesus Christ. Walang lingkod ng Diyos na greater than His Master. No servant is greater than his Master. Si Jesus Christ na ating Panginoon, nag-suffer. Kaya nga tayo man ay dadaan din sa mga suffering na to. But with all these things, Jesus leave us a legacy. Na siya'y nag-iwan ng legasiya sa atin at tayo man ay nag-iiwan ng legacy sa mundo ito. To this generation, this coming generation, meron silang sasabihin sa iyo at sa akin, I will
follow Jesus because that person followed Him despite of all the battle cries na talagang dinaanan niya. And I just pray, may mga lalaki at babaeng dito na ipagmamalaki ng mga susunod na henerasyon. I will follow Jesus because that person followed Jesus. Amen? I just pray na may mga lalaki at babaeng mag-iiwan ng legacy sa lugar na ito. We all have that legacy to leave behind. During our strongest battle, we can be hurt and be wounded. At yung deep scar na ito, kapag tinignan mo, ito'y magbibigay sa atin ng paalala. We love Jesus kahit na tayo dumadaan sa maraming pagsubok ng buhay. Amen? Do you love Jesus? You know what? Ang pag-ibig nating lahat sa Diyos ay lalong nasusubukan habang tayo hinahasa sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Yon ang ibig sabihin ng love of God. Do you love me, Peter? Says Jesus to Peter, John 21, do you love me, Peter? Do you love me, Peter? Bakit tinanong si Peter ng Diyos, ng ating Panginoon, na do you really love me, Peter? Sapagkat nakita ng Panginoon, may kulang pa sa pag-ibig ni Peter para sa kanya. Kaya nga nung time na yung pinaalalahanan siya, bakit mo ko tinatwa ng 3 beses? Kaya 3 beses din siyang tinanong ng Panginoon, do you really love me, Peter? Sapagkat ang pag-ibig mo sa Panginoon ay padadaanin ng Panginoon sa apoy ng pagsubok. Padadaanin at padadaanin ka until masabi mo, it's all about you, Jesus. Nahanda ka nang maglatag ng sarili mo sa altar ng Diyos at sasabihin mo, Panginoon, it's not about me, but it's all about you. Ikaw lang, aming Diyos. Ikaw lang. Wala nang iba. The sufferings will surely give us the sad and bad memories. But you will end up with glad memories with your God. Amen? But definitely, God will never waste any tears from your eyes. Hindi kailanman. Si Pastora Josie, alam niya lahat ng mga sa ministry, alam niya lahat ng yan. May mga times nagko-compare notes pa kami, yan ang trabaho namin dalawa eh. Dahil pastor siya, pastor ako, comparing notes kami. Meron siyang event na nasabi sa akin, bakit ganun so? Lahat ng dinaanan mo, dinadaanan ko rin. Sabi niya, buti na lang, nauna ka, Sol. Para alam ko kung paano. Sabi niya, gano'n, yun ang usapan namin dalawa. Kaya nga, pakinggan nyo, yung mga battle cries ng mga pastor. And you will listen to them na sasabihin mo, blessed pa rin pala ako. Di ba? Bakit? Minsan, pag-iisipin mo, matitindi rin ang dinaanan nilang lahat eh. Matitindi, the deep scar in your life ay pwedeng mag-iwan ito ng bitterness, ng resentments, o pwedeng mag-iwan to ng talagang sasabihin mo ng beautiful star in your life na masasabi mo, God is still so good. Amen? I just pray na hindi bitterness at resentment ang iiwanan sa atin, kundi ito ay isang napakagandang bituin na masasabi natin, the Lord made me shine more in this world. Amen? Napakalaga ito sa ating lahat. The heroes of faith gave us a strong legacy, a powerful legacy that gave us a deeper understanding about how to follow Jesus more and more. They have their own stories to tell about how they face hardship, but they still live by faith and died in faith despite ng mga dinaanan nila. Hebrews 11:13, pinakita sa atin ng mga heroes of faith kung paano sila talagang dumaan sa iba't ibang pagsubok. Doon ipinakita sa atin na sila ay talagang nabuhay at namatay sa pananampalataya sa gitna ng mga dinaanan nila. Basahin po natin lahat. All these people were still living by faith when they died.
They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance. And they admitted that they were aliens and strangers on earth. Kanilang sinabi na sila'y mga banyaga lang sa mundong ito. Na sila'y nabuhay sa pananampalataya at namatay sa pananampalataya. Though hindi nila tinanggap ang lahat ng pangako ng Diyos, ipinatanaw lang sa kanila at winelcome nila from a distance. Sino naaalala nyo dito na hindi niya tinanggap ang pangako ng Diyos and winelcome lang niya from a distance? Right, si Moses. Moses, tanawin mo na ngayon ang promised land. Hindi ka makakarating dyan. Tanawin mo na at ngayong araw na to, mamamatay ka na. Pero si Moses, nung tinatanaw niya, masaya siyang tumatanaw sapagkat yung generation na sumusunod sa kanya, they will inherit the land. Amen? Napakaganda noon sa buhay ni Moses. They never gave up and never turned their back. They were longing for a better country, and that is heaven. Kaya nga sa Hebrews 16, sa Hebrews 11:16, diyan po sinabi, 11:16, 11:13, ano po ang sinabi diyan? Okay? All these people were still living by faith. Na sila'y nabuhay sa pananampalataya, hindi nila pinabayaan na mawalan sila ng pananampalataya. Yes, in this world, pwede tayong merong mga iba't ibang troubles, but there is a place for us waiting for every one of us. We can have many battle scars, but remember, it matters to God how your scars can turn into a beautiful star after. Amen? Yun ang tinitingnan ng Diyos sa ating lahat, that we will leave a powerful, significant legacy to this coming generation. Sabi ko nga sa mga member dito, yung mga young people, someday, kayo na yung leaders, kayo na yung tatayo, kayo na yung pastor, kayo na yung mga ano, at dito makikita natin, I long to see these young people na talagang mightily gagamitin ng ating Panginoon. Amen. And number 2, ang sabi dito ng Psalmist sa verse 2:44, with your hand, you drove out the nations and planted our fathers. You crushed the peoples and made our fathers flourish. Ipinakita pa rin ng psalmist na ito na kinampihan ng Diyos ang mga ancestors nila, yung mga naunang generation, sa kamay ng Diyos pinatinaboy ang mga nasyon na umaapi-api sa kanila at itinanim ang kanyang mga forefathers at talagang sabi nga dinurog ang mga taong sabi nga na talagang nagkaroon ng problema. You crushed the peoples and made our fathers flourish. Nakita pa rin niya, pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga ninuno. Now, number 2, the battle scar that demonstrates our loyalty. Na ito'y mga battle scar that will demonstrate our loyalty to God. Yes, we are living a legacy, but we are living a remembrance of loyalty to God. Na meron tayong paalala sa kanila, maging tapat kayo sa Diyos. Sino dito ang you will live a legacy and a remembrance na magiging tapat ka sa Diyos? Alam nyo, dyan masusubukan ng totoong sundalo ng Diyos, yung hindi umaayaw hanggang wakas. Amen? Naalala ko yung panahon ni General Luna. Sino nakapanood ng General Luna? Di ba sa matinding problema na, parang gusto nang bumitiw ng iba, umaayaw na. Kaya nga galit na galit siya noon, time na yun. Pero siya ay talagang, sabi nga to the last breath niya, ibinigay niya ang kanyang buhay sa bayan. Kung bayan lang pagbibigyan mo to the last breath, how much more kung Diyos ang pagbibigyan mo? Halimbawa, mas natitindi, bayan o ang Diyos? Worth it. Ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. It will demonstrate our loyalty. This battle scar that will demonstrate our loyalty. Mahalaga ito na magiging tapat tayo sa Diyos. Sabi nga sa 1 Corinthians 4:2, it is required for a servant of God to remain faithful. Requirement ng Diyos yan na tayo maging faithful until the end. Sapagkat sabi nga, be steadfast, immovable, always abounding in the works of the Lord, knowing that in the Lord, your labor in the Lord will never be in vain. 1 Corinthians 15:58. Hindi kailanman masasayang anumang ginagawa natin sa Panginoon. We are not talking about how many battles you face in this world, but how many remarkable, significant scars na nag-iwan sa buhay mo.
How many victories ang dinaanan natin? Hindi pinag-uusapan ng gera ang dinaanan mo, ang pinag-uusapan, paano ka nagtagumpay? Paano mo talagang iniwanan ng mabubuting halimbawa ang mga henerasyon na ito? Your footprints will say something about your loyalty to God. Ano sinasabi sa James chapter 5, verses 10 to 11? James chapter 5, 10 to 11. James chapter 5, 10 to 11. Ang sabi po dyan? James chapter 5, 10 to 11. Let's read together. Brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we consider blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Paano nagwakas ang buhay ni Job? Hindi ba alam natin last chapter, ano ang sabi? The Lord doubled the blessings in his life. Double blessings for all your troubles. Amen? May dobling sabi nga, dobling pagpapala sa lahat na naging problema mo. Sino dito ang gusto mo double blessing for all your troubles? Ha? Sino na dito yung umaani ka na ng mga blessing sa mga troubles mo? At sino pa yung aani pa rin ng higit na pagpapala sa mga problema mo? Amen. Si Job ay example sa atin because of that full compassion and love of our Lord. The battle scar that demonstrates our loyalty to God. Sapagkat your labor in the Lord will never be in vain. God will give us a significant victories, that remarkable scar in your life na iiwanan natin sa mundong ito. Sapagkat may sinasabi ang Revelation 14:13. Ano ang sinasabi sa Revelation 14:13 para sa bawat isa sa atin? That will give us an encouragement na tayo magpatuloy sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok na dinadaanan natin. Revelation 14:13, ano ang sabi diyan? Then I heard a voice from heaven say, "Right, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them." Napakasarap ba? Sabi nga, yung mga namatay ng una sa atin, the patriarchs, the apostles, yung mga heroes of faith, sabi nga dito, they will rest from their labor. Natapos na ang kanilang mga pagtatrabaho, for their deeds will follow them. Ano yung will follow them? The reward from heaven. Merong reward ang Diyos sa mga taong nagtapat hanggang wakas. It is not important to the Lord how you started in the ministry, but how you will end in the ministry. Paano ka magwawakas sa ministry ito? Sapagkat yun ang pinakamahalaga sa Diyos. Marami nagpasimula ng tama at nagwakas ng mali. Kahit na yung mga sabi natin, mga kapatiran natin, na minsan in the middle of your following God, nakapag-disobey ka, in the middle of following God, meron kang nagawang hindi tama, may pagkakataon ka pa, bumawi ka, sapagkat merong reward ang pagsunod sa Diyos. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, kung sumuway ka man, bumawi ka nga ngayon. Sapagkat ang sabi nga dito, for their deeds will follow them. Napakalaga niyan. It is required for a servant to stay loyal to the Lord until the end. There is a loyalty reward na ibibigay ng Panginoon. Ano sabi sa Matthew 25 verse 21? Matthew 25 verse 21. Ano ang sasabihin ng Panginoon sa mga naging tapat hanggang wakas pag nakita na natin ang Diyos ng harapan? Let's read together. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Wow! Yan ang sasalubong sa atin. Welcome, my good and faithful servant. Come into your master's joy. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng talagang assurance na merong reward ang pagtatapat natin sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay tunay na nag-i-encourage sa ating lahat. Kitang-kita natin sa Biblia how Saul and Judas, dalawang example, they started right, but they ended wrong. You cannot be called a true soldier
kung hindi ka nang galing sa battle. Siguro marami tayong mga, I don't know. Minsan ako'y pumunta somewhere sa Leyte, may mga medalya dun. Mga medalya na nakuha ng dating presidente natin. Basta iba't ibang medalya dun. Doon nakita ko dun sa Santo Niño Shrine. Pero ang tanong ko, kasi hindi maganda ang ending ng ating dating presidente, nung nakapaski lahat ng mga medalya doon, totoo kaya ito? Kaya agad-agad nasa isip ko, totoo kaya itong mga medals na ito? Talaga kaya na-accomplish na ito? Talaga kaya binigay sa kanya yung mga medals na ito? O ito'y pwedeng fake? Naging tanong sa akin. Kasi iba't ibang mga accomplishment ang sinabi doon sa medal na yun. Pero the question in my heart na hindi ko ma-avoid, totoo kaya ito? Naging question yun. Hindi kaya binili sa Quiapo yun? Bakit? Kasi hindi mo maintindihan kung totoo yun eh. Now, ipinapakita sa atin kung totoong sundalo tayo ng Diyos. Remember, meron tayong mga battle scars na iiwanan sa buhay nating lahat. Pero that battle scar will turn into a beautiful star. We cannot be called the true soldiers of the living God kung hindi ka dumaan sa maraming gera ng buhay at nagtagumpay ka. Kailangan pagtagumpayan natin iba't ibang gera ng buhay. Israel was told to settle in the land na kung saan sila maging witness to the world how God is so powerful in their lives. Sinabi ng Diyos yan sa Exodus 15:17, you have to settle in the land and the world will see that you are chosen by God. Exodus 15:17, na dito ay pinakita sa bansang Israel na sila'y pinangakuan ng lupang pangako. And then anong sabi sa kanila? You will bring them in the plant and plant them on the mountain of your inheritance. The place, O Lord, you made for your dwelling. The sanctuary, O Lord, your hands established. Nadadali ng Panginoon ang bansa niya na sabi nga na sila'y tinanim on that mountain bilang inheritance nila. Naggagawin silang sanctuary ng Panginoon. At ngayon, ang bansang Israel, alam nating lahat ang istorya nila kung paano sila binunot ng Panginoon sa pagkaalipin, dumaan sila sa disyerto at wilderness, at ngayon doon sila'y tinanim sa Israel, the promised land. Pero hindi madaling nagyari yon. May mga battle silang hinarap. May mga battle silang hinarap. Pero during that battle in the wilderness from Egypt to that Red Sea, and then to the wilderness, to desert, ano ang nangyari? Meron bang natastas sa kanila? Marami bang nabawa sa kanila habang dumadaan sa gera? Marami bang naubos sa panahon na yun? Ha? Marami bang natanggal habang sila'y lumalakad doon sa gera ng buhay na dinadaanan nila? Marami. Marami. Libo-libo ang naubos sa kanila. At ilang lahi lang ang nakapasok sa promised land. Ilang lahi? Kaninong lahi? Grabe, pamilya ni Joshua at ni Caleb. Na dahil marami sa kanila hindi naging tapat sa Diyos. In the middle ng kanilang testing, naging disloyal sila sa Panginoon. Kinwestiyon nila ang God sa gitna ng maraming miracle na ipinakita ng Lord sa kanila sa Egypt. Kinwestiyon pa rin nila ang Panginoon. Nakita nila kung paano yung kamanghamangang pagkilos ng Panginoon. Kapag may problema na sila, questionin na nila ang Panginoon at sila'y gagawa ng mga bagay na hindi ayon sa Panginoon. Kaya nga, marami sa kanila ay namatay sa disyerto dahil hindi sila natagpuan ng Diyos na tapat. Though they were surrounded by the enemies nila, pero ipinakita sa psalmist na ito kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila. We can have the same confidence in God when we feel attacked by the enemy. We need to stay loyal to our God, especially during our greatest battle. Lalo tayo maging tapat sa Panginoon. Lalo natin ipahayag sa Panginoon, magtatapat ako, Panginoon, hanggang wakas. The best witnessing happens when our hearts are full of appreciation and gratitude to God. Meron ba tayo ipagpapasalamat sa Diyos? Meron ba tayong tatanawing utang na loob sa Panginoon? Marami. Sapagkat ang loyalty natin ay marireveal kapag dumadaan na tayo sa maraming pagsubok. Sapagkat dyan makikita ang anak ng Diyos, tapat pa rin hanggang wakas sa gitna ng pagsubok. Amen?
Magtatapat ba tayong lahat, mga kapatid, hanggang wakas? Sino dito magsasabi, I will be faithful until the end? Sapagkat dyan masusubukan na tayo magiging tapat. We have a story to tell. Praise our God, great God, sapagkat siya ay isang Diyos na nag-overflow sa buhay nating lahat, na tayo mapupuno ng mapapuri sa ating Panginoon. We will all bloom where God has planted us. Na tayo magbo-bloom where God has planted us. Ang Book of Psalms, marami dyan ay sinulat ni David. At maraming istorya ni David ay punong-puno ng pagsubok. Pero sa katapus-tapusan, sinasabi pa rin ni David, purihin pa rin ang Diyos. Amen? Pinupuri pa rin ba natin ang Diyos sa gitna ng pagsubok? Dapat patuloy tayo nagpupuri sa Panginoon sa gitna ng pagsubok. Sapagkat ang sabi nga ng psalmist na ito, yung forefather nila, ay sabi nga dito, with your hands you drove out the nations and planted our fathers, you crushed the peoples and made our fathers flourish. Na nag-flourish pa rin ang fathers nila. Greater glory in the house of God. We must remain faithful. Sinasabi diyan sa Jeremiah chapter 17, 7 to 8. Jeremiah 17, 17 to 8. Jeremiah 17, 17 to 8. Ang sabi diyan, but blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Basahin natin. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Na kung saan mapalad daw ang tao na nagtitiwala sa Panginoon ay ibinibigay ang tiwala sa ating Diyos. Na katulad mo ay puno na tunay na itinanim sa tabi ng batisan at ang iyong ugat ay nandoon sa tubigan. At hindi ka natatakot kapag dumadating ang tagtuyo. Ikaw ay patuloy na namumungat na nanariwa ang iyong mga dahon sa gitna ng iyong mga dinadaanan. Yun ang pinakamahalaga in times of hardships. Great victory will surely come. Wounded soldiers are great warriors of the living God. Amen? Sino dito yung mga great warriors of the living God? Sapagkat ang mga nasusugatan lalong tumatapang. Amen? Sino dito yung sugatan? At naging matapang? Alam nyo, sa lahat ng bansa, tayo yung maraming heroes. Namumutaktak na heroes, kaya nagdadamdam yung mga taga-Bisaya, bakit hindi nababanggit ang mga heroes nila? Bakit halos nandito sa Luzon lang? Alam niyo kung bakit? Ang Pilipino by nature may tapang. Ang Pilipinos by nature may tapang. Amen? Kaya nga dyan natin makikita, the more na nasusugatan ang mga sundalo ng Diyos, the more na tumatapang ito to face many battles sapagkat you have your own battle scars. Meron na tayong mga peklat na mga gera ng buhay at yung peklat na yan ay magbibigay sa atin ng paalala na naging matagumpay ka, magtatagumpay ka pa rin. Walang katapusan tagumpay ang mararanasan natin. Amen? Magtatagumpay tayong lahat. Sapagkat that wounded soldiers will become a true warriors of the living God. Sapagkat the more na tayo nasusugatan, the more na nakikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon na siyang kumikilo sa buhay nating lahat. And lastly, it was not by the sword that they won the land. Ito'y paalala sa ating lahat. It was not by their sword that they won the land, nor did their arm bring them victory. It was your right hand, your arm, the light of your face, for you love them. Amen? Do you really believe you are beloved by God? Hindi sa sarili nating lakas, hindi sa sarili nating kakayahan, hindi sa sarili nating galing kaya tayo magtatagumpay because of God's great love for all of us. Ano pinapahayag sa atin? The battle scar that demonstrates God's love for all of us. Na ito ay nagpapahayag na talagang mahal tayo ng ating Diyos. Itong mga peklat na ito na dadaanan nating lahat sa mundong ito, ipinapahayag na mahal tayo ng Panginoon nating lahat. Mahal tayong lahat ng Diyos. God's love is what we need. This is our sustaining power that will lead us to our greatest victory. The blessed assurance that we have is the love of God. If not with God's love, saan tayo kukuha ng at huhugot ng lakas?
Wala tayong paghuhugutan ng lakas. Saan tayo pupunta? Saan tayo patutungo kung wala ang pag-ibig ng Diyos? Is there any place in the world where we can get the best assurance of victory? Wala nang pinakamasarap na lugar kundi ang presensya ng Diyos sapagkat yung nagbibigay sa atin assurance of the greatest victory. Only the love of God that gives us great hope and great faith every day. Romans 8 verse 37 to 39. Ito ay famous verse sa ating lahat na sinasabi sa atin, we are more than conquerors. Na higit pa tayo sa mananagumpay sa Diyos na nagmamahal sa ating lahat. Tayo ay hindi lang basta mananagumpay. We are more than conquerors. Higit pa sa mananagumpay through Him who loved us. 38, anong sabi diyan? For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present or the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen! Purihin natin ang Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay magtatawid sa atin sa lahat ng dadaanan natin, the seas and the oceans that we will cross in this world. This journey will never be an easy journey for all of us. Lalo na padating na ang Panginoon. This will be a hard journey. Pero isang bagay lang, it will demonstrate the love of God for all of us. For neither death, nor life, nor angels, nor powers, nor things to come, nor things present can separate us from the love of God. Na napakasarap na alalahanin may Diyos na nagmamahal sa ating lahat. Those heroes of faith has their own battle scars, mostly deep scars ang dinaanan nila. Tingnan natin yung mga few heroes of faith, gaano kalalim ang mga scars na dinaanan nila. From Hebrews 11:32 to 38. Hebrews 11:32 to 38. Basahin niyo sa bayang buong Hebrews 11. And then dito lang po tayo mag-focus sa Hebrews 11:32 to 38. Ano ang sinasabi ng mga battle scar, na mga dinaanan nila, deep scar, na kanilang mga, sabi nga talagang naranasan. And what more? Basahin po natin lahat. What more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of the lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, who became powerful in battle and routed foreign armies. Women received back their dead, raised to life again. Others were tortured and refused to be released so that they might gain a better resurrection. Next. Some faced jeers and flogging, while still others were chained and put in prison. They were stoned, they were sewed in two, they were put to death by the sword, they went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, and in caves and holes in the ground. Wow! Naiisip niyo na ba kung paano sila nagtatago sa kanilang persecutor? Kung paano sila talagang umiilag sa mga papatay sa kanila. Pero ano ang pinapakita sa atin, these heroes of faith? Dumaan sila sa mga tabak, dumaan sila sa mga lions den, dumaan sila sa mga flaming fury of flames, dumaan sila sa mga grabing torturers nila, dumaan sila sa matitinding mga pagsubok. But these people, they remain faithful and lovers of God. Ito ay nagbibigay sa atin ng mga lalaki at babae ito na experience nila these outstanding victories even over the threat of death. Kahit yung threat of death, nandun sila, but others were severely mistreated, tortured, even killed. Pero isang bagay lang, yung steadfast faith nila, it guarantees para sa ating lahat, like them, they experience suffering. But now, they are wearing the signet ring from heaven. Amen? Kasi minsan gusto lang natin ng signet ring, ayaw natin ng suffering. But remember, kasama yan sa pagsunod natin sa Panginoon. God understands our fears, our worries, our weaknesses,
our disappointments in this world. But in behalf of us, meron pangako ang Diyos. Sa Hebrews 7:24-25, Jesus is always interceding for all of us. Siya ay nananalangin para sa ating lahat. Walang tigil na nananalangin ang Panginoon para tayong lahat ay magtagumpay. Walang tigil na nananalangin ang Panginoon para tayo makalagpas sa mga pagsubok na dinadaanan nating lahat. Sapagkat ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, bagamat natapos na niya sa krus ng Kalbaryo ang kanyang trabaho to save mankind, hindi nagpapahinga ang Panginoon in heaven. But because Jesus lives forever, He has a permanent priesthood. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him because He always lives to intercede for them. Patuloy tayong pinagpagpe-pray ng Panginoon. Our friend, ang sabi nga ni Job sa Book of Job, my friend is my intercessor. Are you a friend of Jesus? Sino dito ang merong kaibigan mo si Jesus? Na siyang nag-i-intercede for all of us. Katulad ng sinabi ni Job, my friend, my intercessor is always praying for me. He knows our battle. He knows kung ano ang mangyayari sa mga problemang dinadaanan mo bago pa man mangyari. Though it's not that easy, but He has given us His overflowing love so that in the midst of our battle, we can have hope and faith that everything will be okay one day. Amen? Alam niyo ba, everything will be okay one day? Matatapos din ang problema natin? Walang taong ang problema ay nanatiling problema. Ang problema ay matatapos. Isang araw matatapos ang problema mo. Matatapos ang problema natin lahat. At sasabihin natin, our God is a loving God. Tatapusin ng Panginoon yan. The scar will remain, maiiwan ng peklat, but it will remind us about the love of our Savior. Though the mountains be removed and the hills be shaken, but my everlasting love for you will never be removed, says the Lord. Isaiah 54:10. The battle scar may be unforgettable. Kayo ba naalala niyo pa rin ba yung mga peklat ng giyera ng buhay? O nakalimutan niyo na lahat? Sino dito ang naaalala mo pa pati date? Ha? Naalala mo ba yung mga battle scars mo? Sa panahon ng iyong mga pangangailangan, sa panahon ng problema mo, naalala mo pa ba kailan nangyari mga years back ago? Naalala mo pa ba yun? Kaya nga ang Panginoon nagbigay sa atin ng pahiwatig sa ating lahat. Isaiah 43, ang sabi ng Panginoon, do not remember the former things of the things of old. I am doing a new thing in your life. Can you not perceive it? He will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Oo, meron tayong mga nakaraan na mga problema, pero sabi nga, do not remember the former things or the things of old. Sapagkat sasabihin mo, para talaga ang hirap na sumunod sa Panginoon. Bakit may problema na naman ako? Kasama yan sa pagsunod natin sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, huwag mo nang alalahanin yung mga dinaanan mo. Ang alalahanin mo, may bubukas na ilog para sa'yo. He will make a way in the wilderness and rivers in the desert. The battle scar may be unforgettable, but surely the pain and the hurt will be gone only by the power of God's love. Matatapos ang mga hurts and pains natin lahat. The scars in the battle demonstrate the love of God for all of us. We are all more than conquerors. We are not fighting all alone. Jesus is for us. He is fighting for all of us. Our battle scar will give glory to our God. Magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Mga kapatid, walang sundalo ng Panginoon na hindi kailanman nasugatan. Ang bawat isa sa atin, as we declare, Jesus be my Lord and Savior, we declare war against Satan, and Satan will never rest until makita niya na ang Church of the Living God ay talagang nakikita niyang bumabagsak. Pero it will never happen sa church na ito sapagkat we belong to the highest kingdom, and that kingdom is the kingdom of our God. Kaya nga, pwede natin sabihin sa kaaway, Satan, shut up! We belong to the victorious armies of the living God.
Though we will be wounded, pwede tayong masugatan, pero isang bagay lang, sugatan ka man, pero mag-iiwan yan ng beautiful stars in your life. Amen? Salamat, may Diyos tayong lahat. Amen. Salamat. At sasabihin mo pa sa kalaban mo, salamat, ginanon mo ako sapagkat hindi ko natanggap ang mga bituing na niningning kung wala kang ginawa sa buhay ko. Amen? Many times sasabihin mo pa, salamat na sa nagtutulak sa iyo sapagkat kaya ka napunta sa unahan sa kakatulak niya. Di ba? Kaya nga salamat sapagkat merong gagawin ng Lord sa buhay nating lahat. Are you blessed? The Lord has something great in store for all of us. The battle scar can become a beautiful star sa buhay nating lahat. Patuloy lang tayong maging tunay na nagtatapat sa Diyos sapagkat we are leaving a legacy in this world. We are leaving our story to tell to this world. It demonstrates a loyalty with our God. Na tunay na ito'y nagde-demonstrate ng love of God for all of us. Kinakailangan maging tapat tayo sa Panginoon. Huwag tayong susuko. Do you have your battle scars? Sino na dito ang mga may peklat ng gera ng buhay? Pakitaas ang marami ng peklat. Amen? Marami na bang peklat ang buhay mo? The battle scars? That battle scars will become a beautiful star. Amen. Be faithful to God. Be faithful to God. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo. Patuloy na hayaan natin tayo'y katagpuin ng Panginoon sa umagang ito na alam natin you are still in the battle. But remember, though you are in the battle, still, God is in control. God is in control. Walang gera na dinadaanan mo na hindi ka sinasamahan ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. Sabi nga, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the fire, I will always be with you. Na dumaan man tayo sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay, hindi tayo iniiwanan ng ating Diyos. Makapangyarihan ng Diyos nating lahat, patuloy na siya'y kumikilos para sa iyo at para sa akin. Though, itong mga things na dinadaanan ng bawat tao sa mundo ito, many times, hindi mo maunawaan kung bakit nagaganap. Naalala ko nga, yung hipag ko, si Annie, nung time na nasabi sa kanya, nung last 3 days ago, ang sabi ng doktor sa kanila na nagpa-MRI si Jezreel, kasi 2 years ago, na-opera yung pamangking ko si Jezreel sa tumor of the brain. And then sa MRI, meron tumubo na naman at sabi, kailangan siyang operahin ulit. And then, nung kami nag-uusap ni Annie, iyak siya ng iyak. Ang sabi niya, ate, sabi niya gano'n, hindi ko talaga maano, bakit meron na naman siya ooperahin? Ang sabi niya nga kay Jezreel, payag ka bang operahin ka ulit? Ayoko na, mama, ayoko na. And then sabi ko sa kanya, Annie, tayo'y talagang, alam natin may Diyos. Sinusubukan lang ng Diyos ang pananampalataya mo. May pagsubukan man dinadaanan tayong lahat. Pero isang bagay, ang Diyos ay kikilos para tayo ay makalagpas. Lalagpasan natin yan. Ate, sabi niya, ako'y nananampalataya sa Diyos. At ang sabi niya habang siya umiiyak, ate, kahit nga marami akong trabaho, marami akong asikasuhin, pagdating sa ministry, nandiyan pa rin ako. Kahit na pagod ako, ginagawa ko pa rin ang gusto ng Panginoon. Pero sabi ko nga sa kanya, Annie, nakikita naman ng Diyos ang lahat. Hindi natatago sa Diyos ang lahat ng yan. Magtatagumpay pa rin tayo. Malalagpasan mo pa rin yan. At doon sa pag-iyak niya, nakita ko, sabi nga ni Ernie namin, Annie, magpakatatag ka. Magpakatatag ka. And you know what? Ang pagpapakatatag sa panahon ng pagsubok, sa sandaling dumating sa'yo, hindi ganong kadali. Subalit, alam natin, may Diyos na hindi tayo kinalilimutan. May Diyos na inaalala ang lahat ng ating mga ginawa para sa Kanya. Alam ng Diyos kailan matatapos ang problema. Alam ng Diyos kailan magwawakas ang lahat.
alam ng Diyos. At hindi dumating ang pagsubok sa atin na hindi alam ng Diyos. Alam ng Diyos. And then, dumaan si Josie, Inigo, sa room. Doon sa room, mag-isa si Jezreel. Ang sabi ni Jezreel kay Josie, Ate Josie, ooperahin na naman ako. Alam natin may mild problem si Jezreel, may mild autism siya. Pero alam ko na nag-iisip siya that time. Pero isang bagay lang, nauunawaan ng Diyos ang mga tanong natin. Nauunawaan ng Diyos ang bawat hibik ng puso natin. Yes, at this moment, maybe we are on the season of battle cries. But remember, that battle cries will put a battle scar in your heart. But this will turn into a beautiful scar. It will become a star for all of us. And I just pray, the Lord will touch us all. May problema ka, may dinadaanan ka. Pero isang bagay lang,